Hi, good afternoon. Nagbabasta pala ako ng babaunin ng amo ko sa kanyang opisina. Opisina talaga, F talaga siya. Uy, opisina para bukas. 1 week nga pala kasing wala ang mga amo ko dito. I mean si sir at saka yung alaga ko. So wala ko talagang ginagawa. Kaya nagta ko sa amo kong babae na ipagluto ko siya ng lunch araw-araw na sa kanyang opisina. Dahil nga meron kaming spare ribs dyan sa fridge namin, ito yung naisip ko na i-marinate na lang dito sa sauce ng char siu. Tapos ibabad ko lang siya ng mga 1 hanggang 2 oras para kumapit yung sauce na nilagay ko at saka ako ngayon iba-barbecue. Diba? Malaking bagay na makatulong man lang sa ikagiginhawa ng kalooban ng amo kong babae. Para naman matuwa sa akin yung amo ko na kahit paano naman ay inaasikaso ko siya. Diba? Walang masamang magsipsip minsan. So, ito naman ngayon, hinihiwa ko yung dried tofu na binili naman ni sir. Bumili pero lumayas naman, pumunta sa China. So, walang ibang kakain. No choice, iluto ko na para kay among babae. Uy, para maubos at hindi siya mabulok dyan sa ref namin. Sa totoo lang, hindi ko siya alam paano iluto. Pero dahil nga may chili naman kami dyan sa fridge, tas meron kaming egg, iyon na lang yung naisip ko ba na pagsama-samahin. Mairaos ko itong luto na to. O diba? Ang isa ko pang naisip na iluto ay itong ang patatas. Hindi ko nga mawari at hiniwa ko pa siya. Pero naisip na meron pala kaming ganito, pangkaskas ng patatas at saka karot. So, ginamit ko siya dito para pinong-pino mamaya kapag iluluto ko na. And then, ibababad ko muna siya ng 1 oras sa tubig na may asin para crunchy ng onte. Tapos, igisa ko lang para kay among babae. Ngayon naman ay magbabalat ako ng sibuyas, bawang, para panggisa ko dun sa dried tofu, egg, at saka sa chili na gagawin ko naman para kay amo. Una ko palang gagawin ay iprito itong itlog na ipanggigisa ko sa dried tofu at saka sa chili. Yung chili pala medyo maanghang yun dahil ang amo kong babae, kumakain naman siya ng medyo maanghang pero wag naman yung masyadong maanghang. So magsimula na uli ako pagkatapos kong iprito yung egg ay magigisa ako ng bawang tsaka sibuyas. Pagkagisa ko ng bawang at sibuyas, ilalagay ko na yung dried tofu na binili ni sir. After nun, igisa-gisa ng onte, ilalagay ko yung itlog and then yung chili, onting toyo, pepper, at saka ko ngayon siya hahalu-haluin lang ng onte. Tapos, tiyararan, finish! Kaya nga nang nabanggit ko noon, ang mga amo ko hindi sila maselan sa pagkain. Kung anong iluto mo sa kanila, kakainin nila. Huwag lang talagang maalat. Next naman ngayon, igigisa ko yung patatas. Simpleng gisa lang. Igigisa ko lang siya sa onting-onting bawang. And then, gisa-gisa. Lalagyan ko lang siya ng onting toyo, pepper, magic sarap, onting tubig na merong cornstarch. Tapos, yun na. Tapos, nilalagyan ko pala ito ng onting pangpaanghang, yung powder. Pero, onting-onti lang. Tapos, yun na. Tapos na. Sabi ko nga po sa inyo, noon ay ako'y talagang walang interest sa pagluluto. Pero natutunan kong magluto dito na sa Hong Kong kasi nga, peresahan talaga siya. Uy, ito lang talaga yung pwede mong ipagmalaki sa amo yung marunong ka magluto. Kasi nga, parang, alam niyo naman, kahit sa Pilipinas, pag marunong ka magluto, pwede ka na mag-asawa. Ganon din sa Hong Kong. Ang linis kasi, normal na kaya naman natin lahat ng linis. Pero sa pagluluto kasi ang mga amo pumapasok sa trabaho, hindi na nila maasikaso. Kaya sila nag-hire ng katulong para katulong ang gagawa, diba? Alam niyo naman yun. Diba? Chararat talaga. Mekos-mekos lang. O, nakatapos na. So, may pambaon na bukas si ma'am, diba? Ganun lang yun. Ito namang char siu, isasalang ko siya ng mga 20 minutes, mga ganun or 15 minutes.
Tapos, habang nakasalang siya, magliligpit muna ako. Pero pagkatapos nito, ibabasta ko yung baunan ni amo. Tapos pahinga na ako. Kasi sa next Monday, marami kaming activity pagbalik ng alaga ko. So, wala na talaga akong pahinga. Susulitin ko na habang wala sila. Thank you for watching.